Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2541. Mas gusto ni Jackie ang mga liblib na lugar kung saan hindi siya maaabala. Makikita rin niya kung ano ang ginagawa ng iba. Akala niya ay walang mangyayari simula nang makakita siya ng ganoong liblib na lugar, ngunit hindi niya akalaing tatawagan siya saglit pagkaupo niya. Galit na sigaw ni Johnson mula sa harapan, "Nandito ka rin. Ang tapang mo. Hindi ka pa nakadalo kahit isa sa mga klase ni Elder Elliot, at naglakas loob kang dumalo sa kanyang pagsusulit. Sino ang nagbigay sa iyo ng buong lakas ng loob?" Tumangala si Jackie at nakita si Johnson. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pagkagalit. Hindi na alam ni Jackie ang sasabihin. Pinili niya ang isang liblib na lugar dahil ayaw niya ng anumang salungatan. Ang mga nakakainis na langaw na iyon ay tila nakakaamoy ng prutas o gulay sa kanya. Nagpumilit silang gumawa ng gulo sa kanya. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie, "Why do you care if I'm taking the test? Ingatan mo na lang sarili mo." Napakalamig ng tono ni Jackie. Ito ay may elo hanggang sa limitasyon. Ang kanilang pag-uusap ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng karamihan. Marami sa kanila ang nakilalang si Jackie ang nakipag-away kina Johnson at Harold sa task hall. Ang tahimik na kapaligiran ay biglang nabasag. Naaliw na tumingin ang lahat. Nagdulot ito ng pagkalito kay Jackie. Talagang gusto niyang hilingin kay Johnson na itikom ang kanyang bibig at gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pagsasalita. Gayunpaman, alam ni Jackie na hindi itikom ni Johnson ang kanyang nakakainis na bibig kahit na sinabi niya iyon. Ipipilit ni Johnson na gumamit ng mga salita upang patunayan ang kanyang sarili. Ipipilit niyang insultuhan ng lahat si Jackie. Sa likod ni Johnson ay si Harold. Nakita na rin ni Harold si Jackie, at puno ng galit ang mga mata nito. Ang mga salita ni Jackie ay napakahirap pakinggan. Pagbalik niya, pinagtawanan pa siya. Matagal nang nag-alab ang apoy sa kanyang puso, dahilan upang mapabilang si Jackie sa listahan ng dapat patayin ni Harold. Sa pagkakataong iyon, muli niyang nakita si Jackie sa harapan niya. Walang ibang gusto si Harold kundi hatiin si Jackie sa kalahati. Nakaupo siya sa pinakaharap na banig, ngunit tumayo siya at naglakad patungo kay Jackie. Nakakunot ang noo ni Jackie habang nakatingin kay Harold nang walang sinasabi. Dapat ay alam na ni Harold na hindi niya matatalo si Jackie sa isang digmaan ng mga salita pagkatapos ng labanan mula noong nakaraang araw, ngunit lumakad pa rin siya. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Harold habang nakatingin. "Down at Jackie, akala ko ay ignorante ka kahapon, pero mali pala ako. Isa ka lang talagang tulala. Hindi ba sinabi sa iyo ng runner mo kung gaano kahigpit si Elder Elliot? Marami siyang inaasahan. Walang nakakaalam kung ano ang susubok sa atin ni Elder Elliot. Sinusubukan mo bang patunayan kung gaano kakatanga sa pagpunta mo rito?" Hindi napigilan ni Jackie na imulat ang mga mata. Umiwas siya ng tingin, ayaw tumingin kay Harold. Gayunpaman, alam niyang magdudulot lamang ng gulo sa kanya si Harold kung hindi siya magre-react sa mga pang-iinsulto. Nakangiting sinabi ni Jackie, "Alam ng lahat dito kung gaano kahigpit ang mga pagsubok ni Elder Elliot. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin. Paano mo malalaman kung ano ang magiging resulta ko?" Nang marinig ni Harold ang sinabi ni Jackie, bigla siyang napatawa. Palakas ng palakas ang tawa niya hanggang sa halos hindi na siya makatayo. Kahit sobrang exaggerated ang tawa niya, walang nang ahas na kutsain siya. Huminga ng malalim si Harold at sumagot, "Kung nakakuha ka ng magandang resulta sa pagsusulit, isusulat ko ang pangalan ko pabalik." Kabanata 2542. Tumingin si Jackie kay Harold na may inis na ekspresyon, pakiramdam niya ay mas nakakairite siya kaysa sa langaw. Bago siya dumating, iniisip niya kung makakabangga niya ba si Harold. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Jackie na may makagambala sa kanyang mga plano. Matapos makapasok sa bulwagan, mabilis siyang natagpuan ang kanyang sarili sa isang liblib na lugar ngunit nakita pa rin siya ni Johnson. Huminga ng malalim si Jackie nang tumangala siya kay Harold at sinabing, "Wala ka na bang ibang gagawin maliban sa manggulo? Sumasali man ako sa pagsusulit na ito o hindi, may kinalaman ba ito sa iyo?" Napabuntong hininga si Harold habang sinasabi, "Syempre, walang kinalaman sa akin, pero ikaw ang nagnakaw ng gawain ko noon. Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko kanina?" Hindi maisip ni Jackie kung ano ang tumatakbo sa isip ni Harold para akusahan siyang nagnakaw ng gawain ni Harold. The way he managed to twist reality like that rendered Jackie speechless. Para siyang bandido, at si Harold ang biktima. Maging si Rudy ay hindi maiwasang mapakunot ang noo habang nakatingin kay Harold na walang imak. Ang paraan ng pagsasalita ni Harold ay tila siya ay nasa matuwid na panig.
Para bang nagkasala sa kanya si Jackie na naging dahilan para gumanti siya. Gusto sana ni Jackie na kontrolin ang sarili at huwag magdulot ng eksena, ngunit pagkatapos marinig iyon, hindi na siya nakapagpigil. Nagpakawala sila ng tawa, ngunit ang tawa ay napakalamig. Sinasabi mo ba na ninakaw ko ang iyong gawain? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Malinaw na nakita ng lahat sa task hall na inangkin ko ang gawain bago ka biglang lumitaw at hiniling sa akin na kanselahin ito. Pagkatapos noon, gusto mong ibigay ko ang gawain sa iyo. Ikaw ang umaarte. Hindi makatwiran, kaya bakit mo sinasabing ninakaw ko ang sa iyo? May mali ba sa utak mo? Napakapeti mo at walang hiya. Hindi inaasahan ni Jackie na makakapagbigay siya ng ganoong kalit na panlalait. Kahit kailan ay hindi niya itinuring na mahusay si Harold. Sa sobrang galit ni Harold ay nanginginig ang mga kamao. Muling kumulo ang galit na isinantabi niya noong nakaraang araw. Nikotikip siya ng ngipin habang nakatingin kay Jackie, "You dare." Parang lumabas ang mga salitang iyon sa mga puwang ng ngipin ni Harold. Sa sandaling iyon, nasa hangganan na ng kanyang galit si Harold. Hindi pa siya nakaramdam ng sobrang kahihiyan simula nang pumasok siya sa Phoenix Valley. Lahat ng sinabi ni Jackie ay parang isang sampal sa mukha. Pakiramdam ni Harold ay labis siyang nainsulto. Maging si Johnson ay galit na galit. "Jackie, alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Alam kong wala kang filter pero isipin mo na lang kung ano ang kahihinatnan ng mga salita mo." Tumaas ang isang kilay ni Jackie at sinabing, "Consequences. Bakit kailangan kong alagaan? Pwede bang tigilan nyo na ang pang-iinis sa akin? Ayoko na talagang mag-aksaya pa ng oras sa'yo. Hindi mo ba naintindihan yung sinabi ko kanina? Ang pagsali ko sa pagsusulit ay walang kinalaman sa alinman sa inyo. Kayong dalawa ang lumapit at nag-away. Nasa rurok na ng galit ang dalawang partido. Kung nagpatuloy sila sa pag-uusap, baka mag-away na talaga sila. Napalingon na ang lahat kay Jackie at Harold. Alam ng lahat si Harold, ngunit si Jackie ay isang sariwang mukha. Si Jackie ay may hitsura ng isang walang muwang na tupa na hindi natatakot sa anumang tigre. Nagdulot ito ng maraming talakayan. Iuuntog na talaga ni Harold ang ulo niya sa pader this time. Ito ang unang pagkakataon na may nang-ahas na magsalita ng ganoon sa kanya. Kabanata 2543. Hindi ba alam ng lalaking ito kung gaano katalino si Harold? Alam niya, sinabi pa sa kanya ni Johnson ang tungkol kay Harold kahapon. Alam mo ba ang sinabi niya? Sinabi niya na walang kinalaman sa kanya si Harold na alam ang way of the Phoenix Peel. Talaga, napaka-agresibo ng batang iyon. Feeling ko may dalawang possibilities. Una, may mali sa utak ng lalaking ito. Hindi siya natatakot na katayin. Ang kamangmangan ay kaligayahan. Wala naman siguro siyang pakialam kung sino ang kaharap niya. Ilalagak niya ang kanyang bibig sa sino mang nagmumungkahi sa kanya. The second possibility is that this kid is actually very skilled. Sa tingin niya ay walang halaga si Harold kaya naman nagagawa niyang kumilos ng ganito. Sanay ba siya? Hindi ko pa siya narinig. Dati, malamang ay bagong dating siya sa Phoenix Valley. Lahat ng pumapasok sa Phoenix Valley ay medyo may talento. I think nasa peak na siguro siya sa pinanggalingan niya before this. Kaya naman ang yabang niya ay kahit ang pagpunta niya sa Phoenix Valley ay hindi niya naaalis ang pride niya. Marahil ay iniisip niyang kaya niyang panindigan ang lahat. Halatang tulala siya. Karamihan sa kanila ay hindi mataas ang tingin kay Jackie. Kung tutuusin, estranghero si Jackie at wala silang masyadong alam tungkol sa kanya. Higit pa rito, ang mga salita ni Jackie ay naging dahilan upang isipin ng lahat na isa lamang siyang matigas na ulong tanga. Sari-saring salita ang narinig ni Jackie, ngunit walang pakialam si Jackie. Maaaring sabihin ng mga tao kung ano ang gusto nila, wala itong kinalaman sa kanya. Ang kailangan lang niyang gawin ay maging maayos sa pagsubok sa sandaling iyon. Hindi na kailangang sabihin pa. Hinihingal na si Harold sa galit salamat kay Jackie sa pagkakataong iyon. Bahagyang nanginginig ang buo niyang katawan. Galit na siya noong nakaraang araw, at kahit papaano ay lumala ito. As far as words went, parang hindi niya kayang talunin si Jackie. Bukod pa riyan, ang mapanghamak na tono ni Jackie ay tila hindi siya masyadong iniisip ni Jackie. Lalong napahiya si Harold. Babayaran mo ang halaga. Babayaran kita. Hihilingin mong patay ka na. Nang isigaw ni Harold ang mga salitang iyon, hindi siya nag-abalang kontrolin ang kanyang volume. Si Harold ay naging ganap na hindi makatwiran sa puntong iyon. Noong nakaraan, kahit siya ay nangingibabaw at walang ingat, alam pa rin niya kung paano magpigil. Medyo mag-iingat siya sa kanyang mga salita. Gayunpaman, sa puntong iyon ay sinabi ni Harold ang mga salita tulad ng paghiling kay Jackie na patay na siya. Kitang-kita kung gaano kagalit si Harold. Napakaraming beses na ring narinig ni Jackie ang mga salitang iyon na naging manhid na siya rito. Hindi ito gumana kay Jackie.
Tumangala siya kay Harold at Minician, narinig ko ang mga salitang iyon mula sa hindi ko alam kung gaano karaming tao sa puntong ito. Sayang lang at patay na silang lahat. Pagkatapos noon ay may narinig na sigaw mula sa malayo, ano ba ang ingay-ingay? Ito ang Elder Hall, hindi isang palengke para pagtalunan mo. Ang sigaw ay agad na nagpatahimik sa buong bulwagan. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng ingay at nakita ang isang matandang nakasuot ng puting damit na may galit sa mukha. Nagsalubong ang kilay ni Jackie at agad na inayos ang katawan. Hindi na kailangang ipakilala ang taong iyon. Masasabi ni Jackie na si Elder Elliot iyon. Kabanata 2544. Sinabi na si Elder Elliot ay hindi kapani-paniwalang mahigpit. Hindi siya ngumingiti sa kahit kanino at magalit sa sinumang hindi siya masaya. Bahagyang dumilim ang mukha ni Harold. Walang binanggit na pangalan si Elder Elliot, ngunit alam niya na siya ang tinutukoy ni Elder Elliot. Kung tutuusin, nawalan siya ng kontrol noon. Sinikap ni Harold ang kanyang makakaya na pakalmayan ang kanyang sarili bago siya sumugod kay Elder Elliot at same time na humingi ng tawad, Elder Elliot, patawarin mo sana ako. Masyado lang akong nagalit sa batang iyon at nawalan ng kontrol. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit. Kumunat ang noo ni Elder Elliot bago siya tumingin kay Harold ng makahulugan. Pagkatapos nun, tumingin siya kay Jackie. Si Jackie ay hindi kapani-paniwalang tahimik sa sandaling iyon, at ang kanyang mukha ay kalmado gaya ng dati. Parang walang kinalaman sa kanya ang mga sinabi ni Harold kanina. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Elder Elliot habang pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, bakit kayo nag-away? Nangangahulugan ang mga salitang iyon na gustong tingnan pa ni Elder Elliot ang bagay na iyon para makita kung sino ang tama. Naging dahilan para medyo hindi makapagsalita si Jackie. Si Elder Elliot ay talagang sira-sira. Gusto pa niyang makialam sa mga awayan ng mga estudyante. Karaniwan, babaliwalain lamang ng mga matatanda ang sitwasyon kung hindi ito lalayo. Tuwang-tuwang sagot ni Harold, dapat nakikita mo na bagong dating ang batang ito. Naghahanap siya ng gulo simula nang dumating siya rito. Napakayabang din niya. Ilang tanong lang ang tinanong ko sa kanya noong sinimulan na niya akong bastyusan. Napaawang ang labi ni Jackie, hindi nakapagsalita. Alam talaga ni Harold kung paano pukawin ang mga bagay-bagay. Siya ay nagkaroon. Ayaw man lang makaabala kay Harold. Si Harold ang dumating na naghahanap ng away. Gayunpaman, ginawa niyang parang si Jackie ang gustong makipag-away sa kanya. Nakasimangot si Elder Elliot habang medyo malungkot na tumingin kay Jackie. Sinamantala ni Graham ang pagkakataon na magpaliwanag pa. Bago lang siya, ni hindi man lang siya nakadalo kahit isa sa mga klase mo. Wala siyang alam sa test ngayon, kaya malinaw na nandito siya para maghanap ng pag-alitan. Sinubukan ko siyang bigyan ng babala dahil sa kabaitan, ngunit siya. Huminto siya pagkatapos niyang sabihin iyon, pero may ekspresyon siya sa mukha na parang may kasalanan. Kailangang purihin ni Jackie ang galing ni Harold sa pag-arte. Si Harold ang nakipag-away, lahat ng naruroon ay nakita iyon, ngunit ginawa ng lalaki na tila hindi ito ang kaso. Siya lamang ang nagmamalasakit sa kanyang sariling gawa at hindi pinansin ang iniisip ng iba. Lumakad si Elder Elliot at sinabi kay Jackie, ito talaga ang unang beses na nakita kita, inaamin mo ba ang sinabi ni Harold? Kahit na hindi sinabi ni Elder Elliot ang nasa isip niya, nakita ni Jackie na medyo nasa panig na ni Harold si Elder Elliot, at naisip niyang totoo ang sinabi ni Harold. Sabi ni Jackie sa pagkagalit, si Harold ay puno ng kasinungalingan at hindi mapagkakatiwalaan. He's trying to look for trouble with me because I refused to give him a task he insists I give up to him sa task hall kahapon. Doon nagmula ang salungatan, at tinatanggihan niya itong palayain. Napasimangot si Elder Elliot nang marinig iyon, hindi niya inaasahan na magiging komplikado ang sitwasyon. Akala niya ay malulutas niya ito sa ilang salita. Galit na tumingin si Harold kay Jackie. Magsasalita na sana siya nang pigilan siya ni Jackie. Kabanata 2545. Totoo naman na hindi pa ako naka-attend sa alinman sa mga klase mo, pero kasi kara-rating ko lang sa Phoenix Valley. Natural na wala akong oras na dumalo sa iyong mga klase. Dumating ako dahil nabalitaan kong magkakaroon ng reward pagkatapos ng pagsusulit. Mabilis na sinabi ni Jackie. Ayaw na niyang mabahala pa si Elder Elliot sa ibang bagay. Kung tutuusin, kung mauwi pa sila sa pagtatalo, walang patutunguhan, maliban sa pag-aaksaya ng oras. Ang mga kilos ni Harold ay malinaw na naalala ni Jackie. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, sisiguraduhin niyang alam ni Harold ang halaga ng panggugulo sa kanya. Nakataas ang isang kilay ni Elder Elliot habang nakatingin kay Jackie ng may interes, so pumunta ka sa pagsubok para sa reward. Walang takot na tumango si Jackie. Nang makita iyon ni Rudy ay nagsimulang umawang ang kanyang mga labi, hindi niya alam kung ano ang sasabihin.
Sa mga salitang iyon, siguradong pagtatawanan ng lahat si Jackie kapag nabigo si Jackie. Gayunpaman, si Jackie ay hindi kapani-pani walang tiwala, na para bang hindi ito mangyayari. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Harold, confident ka talaga. Bagong dating ka lang. Ito ang unang pagkakataon na nakilala mo si Elder Elliot. Ni hindi mo alam kung tungkol saan ang pagsubok. Naglakas loob ka bang sabihin na makukuha mo ang gantimpala? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para magyabang ng ganyan? Kalmadong tumingin si Jackie kay Harold at sinabing, binigyan ko ang aking sarili ng lakas ng loob. Kung hindi ka kumbinsido, paano tayo gumawa ng 5,000 espiritong kristal na taya? Ang mga salita ni Jackie ay biglang naging sanhi ng pag-uusap sa bulwagan. Pakiramdam nila ay lalo silang binibigyan ni Jackie ng excitement. Naisip nilang lahat na ang bata ay sadyang hindi kapani-pani walang bastos at bastos, ngunit ngayon ay mukhang sobrang kumpiyansa na rin si Jackie. Jackie. Sa sobrang kumpiyansa nito ay hindi sila makapagsalita. Gusto niya talagang tumaya kay Harold. Napaawang ang labi ni Harold, alam mo ba ang sinasabi mo? Gusto mo bang tumaya laban sa akin para sa 5,000 espiritong kristal? Seryosong tumango si Jackie. Kinailangan niya ang mga espiritong kristal kaya't kunin niya ang anumang makukuha niya. Kung si Harold ay matigas ang ulo sa paggawa ng mga bagay na mahirap para sa kanya, sasamantalahin niya ito ng husto. Gusto sana ni Jackie na tumaya ng 10,000 spirit crystals, ngunit pakiramdam niya ay maaaring bumagsak si Harold kung itinakda niya ang presyo ng masyadong mataas, kaya nanirahan siya sa 5,000 spirit crystals. 5,000 espiritong kristal ay hindi maliit na bilang kay Jackie. Ang gawain niya kanina ay magbibigay sa kanya ng 3,900. Ang 5,000 ay katumbas ng 4 na green sun pills. Tumawa si Harold habang nakatingin kay Jackie. Ikaw ang pinaka-confident na taong nakilala ko. Dahil gusto mong tumaya, gagawin ko. Walang saysay na pag-usapan lang ito. Kung gusto mo talagang tumaya laban sa akin, pumirma tayo ng kontrata. Kung ang isang panig ay matatalo at hindi magbayad, ang kanilang mga kaluluwa ay mapupunit. Walang paraan upang baguhin ang kontrata pagkatapos itong pirmahan. Karaniwan, ang mga manlalaban ay bihirang pumirma ng mga kontrata na ganoon. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa sarili nilang buhay. Ang dahilan kung bakit nabanggit ito ni Harold ay dahil iniisip niyang hindi posibleng manalo si Jackie. Kumunat ang noo ni Elder Elliot bago ipinatong ang palad sa desk. Tumahimik ka na. Nasaan ka sa tingin mo? Naglakas loob ka bang magsalita tungkol sa pagpirma ng isang kontrata ng kaluluwa? Kinasasangkutan nito ang iyong mga kaluluwa. Hindi kita hahayaang gawin lahat ng gusto mo. Kabanata 2546. Kahit na mainit ang ulo ni Elder Elliot, alam niya na kung hindi niya pipigilan ang dalawa sa pagpirma sa kontrata, tiyak na siya ang sisisihin ng iba pang matatanda. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa buhay at kamatayan. Ang pagkamatay ng isa sa kanila ay isang pagkawala sa Phoenix Valley. Gayunpaman, si Elder Elliot ay hindi ordinaryong elder. Hindi man niya hayaan silang dalawa na pumirma ng kontrata, hindi ibig sabihin na hahayaan na lang niya itong mag-slide. Dahil hot-blooded kayong dalawa at mapilit sa pastahan, then I'll grant your wish. Paano ito? Ako ang magiging saksi mo. Hindi mo na kailangang pumirma ng anumang mga kontrata ng kaluluwa. Hanggat may natatalo at tumatangging magbayad, gagawin kong pagsisihan ang taong iyon, sabi ni Elder Elliot. Pilit na ibinuka ni Jackie ang kanyang mga labi para pigilan ang pagpapakita ng kaligayahan sa kanyang mukha. Mukhang handang sumali si Elder Elliot dito. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Elder Elliot ang eksaktong gusto niya. Ang isang kontrata ng kaluluwa ay nangangailangan ng maraming oras, kaya ang pagiging saksi ni Elder Elliot ay mas mahusay. Kung may gustong tumakas sa taya, hindi sila bibitawan ni Elder Elliot. Dahil doon sa isip, tumango si Jackie, salamat, Elder Elliot. Sa sandaling sinabi niya na ang bulwagan ay muling nagkagulo. Inakala nila na ang pagdating ni Elder Elliot ay magiging dahilan upang pigilan ng lahat ng kanilang pananabik. Gayunpaman, sa mga aksyon ni Elder Elliot, hindi na sila makapagpigil. Mukhang confident talaga ang brat. Sa tingin mo ba may kakayahan siya? Talagang 5,000 spirit crystal ang taya nilang dalawa, pero hindi pa rin sila nag-uusap. Tungkol sa kung paano matukoy ang talunan. Nanaginip ka ba? Hindi ba sinabi ng lalaking iyon kanina? Siya ay tiyak na nasa top 50 at makakakuha ng 2 bahagi ng ika-6 na baitang na mga pil na materyales. Posibleng pinaalalahanan ng mga nakapaligid sa kanya, na pagtanto ni Harold na hindi pa talaga nila napag-usapan ang mga tuntunin ng taya. Lumingon si Harold at seryosong sinabi, pag-usapan natin ang mga tuntunin ng taya. Tumango si Jackie habang mahinahong sinabi, simple lang ang taya.
Ako ay nasa top 50 sa pagsusulit at makakakuha ng dalawang bahagi ng ika-6 na baitang na mga materyales sa tableta. Kung nagawa kong gawin iyon, kailangan mong bigyan ako ng 5,000 espiritong kristal. Kung mabaygo akong gawin ito, kailangan kong ibigay sa iyo ang mga espiritong kristal. Tinukoy ni Jackie ang taya na salita sa bawat salita upang walang makarinig nito. Habang ginagawa ni Jackie ang ganoon, mas lalong nakaramdam ng pagkadismaya si Harold sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay isang ganap na tulala si Jackie. Jackie dared to set a bet like that against Harold purely because Jackie was ignorant. Hindi niya alam ang lalim ng Phoenix Valley. Lahat ng naroon ay isang master. Ang pagiging nasa top 50 sa mga master ay hindi isang madaling bagay. Kahit na siya ay nakarating sa kung saan siya ay hakbang-hakbang. Dahil doon, lumalim ang ngiti ni Harold, mas mabuting ihanda mo ang iyong mga spirit crystal. Kailangan mo silang ibigay sa akin on the spot o hindi kita papayagang umalis. Tumango si Jackie sa mahinahong tono, tama ka. Kung lumabas ang resulta, kailangang magbayad ang natalo. Maghanda ka rin ng 5,000 espiritong kristal. Mas maganda ang mood ni Harold pagkatapos maitakda ang taya. Kung tutuusin, hindi niya akalain na matatalo siya. Gayunpaman, ang mga salita ni Jackie ay nagparamdam sa kanya na si Jackie ay hindi handang magbigay ng 1 pulgada, at nagpupumilit na bugbugin siya. Muli nitong sinira ang mood ni Harold. Tiningnan niya ng masama si Jackie. Hindi pa siya nasusuklam sa isang tao gaya ni Jackie. Kabanata 2547. Hindi pa niya kinasusuklaman ang sinumang kalaban na nalabanan niya noon. Sa sandaling iyon, gusto ni Harold na tapakan si Jackie sa ilalim ng kanyang mga paa at siguraduhing hindi na babalik si Jackie. Saka lang siya magiging masaya. Tumingin si Elder Elliot kay Jackie ng may labis na interes, na para bang naghihintay siya ng reaksyon mula sa ekspresyon ni Jackie. Sa kasamaang palad, si Jackie ay tila hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Habang kumilos si Jackie ng ganoon, mas naging mausisa si Elder Elliot. Kumaway si Elder Elliot sa iba pang mga tao. Sige, nailagay na ang pinakamahusay. Mayroon kang kaunting oras upang maghanda. Pagkatapos nito, magsisimula ang pagsusulit. Ang pagsusulit ay tatagal ng 4 na oras. Kung hindi mo na kumpleto ang pagsusulit sa loob ng 4 na oras, kailangan mo pa ring ibigay ang condensing card na ipapasa sa iyo. Sa sandaling magsalita si Elder Elliot, lahat ay magalang na sumagot sa kanya. Ginamit nila ang oras na mayroon sila upang i-compose ang kanilang sarili. Sa nangyari, halatang hindi mahigpit si Elder Elliot ng walang dahilan. May sarili siyang rules and regulations. Dahil doon, napabuntong hininga si Jackie. Iniisip niya kung dapat ba niyang subukang lumapit kay Elder Elliot. Mula sa naunang pag-uusap, masasabi ni Jackie na ang relasyon ni Elder Elliot kay Harold ay hindi kasing ganda ng inaakala niya. Mas close silang dalawa kumpara sa isang normal na estudyante, pero hindi naman ganoon kagaling. Kung mapalapit siya ng kaunti kay Elder Elliot, malamang na hindi niya kailangang mag-alala kay Harold. Matapos ang mga pag-iisip na naglalaro sa kanyang isipan, bigla siyang nakarinig ng mga yabag sa kanyang harapan. Nang tumangala siya, nakita niyang tumalikod na si Harold at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang pwesto, novel drama. Maghintay ka, biglang sabi ni Jackie. Nakakunot ang noo ni Harold habang hindi lumilingon, anong gusto mo? Sinusubukan mo na naman bang makipagtalo sa akin? Nagsisisi ka na ba ngayon? Kumunot ang noo ni Jackie, pakiramdam niya ay medyo iba ang utak ni Harold sa kanya, pero may mga bagay siyang naramdaman na dapat niyang itanong. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang pananabik na insultuhan si Harold habang tinanong niya ang gusto niyang tanong, dapat ay sumali ka sa mga pagsusulit na ito noon pa. Ano ang pinakamagandang resulta na nakuha mo? Gusto ni Jackie na gamitin si Harold bilang benchmark para makita kung ano ang kailangan niyang gawin. Nang marinig iyon ni Harold, nagulat siya sa mukha. Halata naman ang gustong malaman ni Jackie. Ayaw sagutin ni Harold si Jackie, pero parang kinakabahan siya kung hindi. Ginawa niya. Ayokong mawala ng mukha sa harap ni Jackie. Lumingon siya para tingnan si Jackie at sinabi sa masasamang tono, hindi pa ako nakababa sa nangungunang 10 listahan dito. Kung gusto mo akong talunin, kailangan mo at least nasa top 5 place. Gayunpaman, maaari mong kalimutan ang tungkol dito. Dapat kang magdiwang kung makapasok ka man lang sa top 30. Matapos makuha ang sagot na iyon, walang alinlangang tumango si Jackie. Umupo ulit siya sa sarili niyang banig. Lalong nagalit si Harold habang nakatingin sa kinikilos ni Jackie. Hindi niya alam kung bakit malas siya sa tuwing nakikita niya si Jackie. Sa sandaling umupo ulit si Jackie sa banig, itinapon na niya ang lahat ng walang kwentang kaisipang iyon. Bumulong si Rudy kay Jackie mula sa likuran, Jackie, kahit ano pa man, lubos akong napaniwala sa iyo. Kahit hindi ko alam kung saan nanggagaling ang tapang mo, susuportahan pa rin kita.
Tumaas ang isang kilay ni Jackie bago tumango, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Pagkaupo ni Harold sa sarili niyang banig, huminga siya ng husto. Halata naman ang sinabi ni Jackie, ay nagawang i-unsettle siya. Kabanata 2548. Hindi pa rin nagsisimula ang pagsusulit, ngunit ang kapaligiran ay napaka-tense na. Pagkatapos nilang dalawa ang magtakda ng taya, lahat ay nagsimulang maging hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Nagkaroon ng mga talakayan sa lahat ng dako. Saan galing si Jackie? Nagsimula pa silang magtanong kung saan galing si Jackie. Gayunpaman, walang mga sagot na mahahanap kahit saan. Sa bagay, ganoon katagal na ring wala si Jackie sa Middle Province, ang tanging nakakakilala kay Jackie doon ay si Rudy. Gayunpaman, ang mga iniisip ni Rudy ay ganap na kay Jackie. Gustong-gusto niyang malaman kung bakit confident si Jackie. Alam ni Jackie ang talino at husay ni Harold ngunit naglakas loob pa ring makipagsapalaran at tumaya pa. Kung siya ang nasa lugar ni Jackie, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Bulong ni Rudy, ano ang mangyayari kapag natalo ka mamaya? Hindi ko sinasabing matatalo ka, curious lang ako. Hindi mo ba naisip na matatalo ka talaga? Nai-imagine niya ang mangyayari kapag natalo si Jackie. Hindi lamang si Jackie ang kailangang magbayad ng 5,000 espiritong kristal, ngunit si Jackie ay kukutsain din ng lahat. Siguradong mapapahiya siya sa publiko. Naroon din ang alitan ni Jackie kay Harold. Kung matalo si Jackie, siguradong lalala ang mga panlalait ni Harold kay Jackie. Mas malala pa rin ang gagawin ni Harold kaya hindi talaga mapakali si Rudy. Tumangala si Jackie kay Rudy. Nanatili pa rin siyang kalmado, na parang walang nangyayari. Hindi ko naramdaman na matatalo ako. Sinabi niya iyon na hindi kapani-paniwalang casual. Nang marinig iyon ni Rudy ay umawang ang labi niya. Hindi niya alam kung dapat ba niyang handgun ang tiwala ni Jackie o maghinala na may mali sa ulo ni Jackie. Pagkaraan ng ilang sandali, seryosong sinabi ni Rudy. Pakiramdam ko dapat handa ka sa anumang bagay. Kung sobra kang kumpiyansa, baka mahulog ka ng husto. Hindi napigilan ni Jackie na magpakawala ng bahagyang ngiti nang marinig iyon. Hindi niya sinagot si Rudy. May mga bagay na mas naiintindihan niya sa kanyang sarili. Kung hindi niya alam ang tungkol sa sarili niyang kakayahan at nagawa lang niya ang lahat ng mukhang baliw na iyon, haantong siya sa kasawian. Alam na alam ni Jackie ang kanyang mga kakayahan. Akala ng iba ay baliw siya, ngunit sinusubukan lamang ni Jackie na sulitin ang sarili niyang kakayahan. Kung narinig ni Rudy ang iniisip ni Jackie, malamang ay hindi niya maiintindihan at maiisip niyang may sira ang ulo ni Jackie, novel drama. Kaya naman nanatiling tahimik si Jackie, walang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya nang itinaas ni Elder Elliot ang kanyang kamay sa mesa, na nakuha ang atensyon ng lahat. Ipinasa ni Elder Elliot ang condensing card sa kanyang kamay. Ang mga condensing card na ito ay may mga pilro na naiwan ko. Gayunpaman, ang mga pilro na ito ay hindi kumpleto. Ang kailangan mong gawin ay punan ang mga hindi kumpletong pilro na ito. Kailangan mong kumpletuhin ang mga ron, at siguraduhin din na ang refinement rate ay hindi bababa sa 60%. Maliban kina Jackie at Rudy, lahat ng iba ay nakibahagi sa mga pagsusulit ni Elder Elliot noon. Pamilyar na sila sa kung paano ang mga pagsubok. Gayunpaman, hindi nagpanik si Jackie nang makuha niya ang condensing card. Sinabi na sa kanila ni Lo ang tungkol sa mga condensing card ng detalyado. Ang mga condensing card ay isang espesyal na maliit na hanay. Mayroon lamang isang gamit para sa kanila, na pansamantalang mag-imbak ng mga pilron. Pagkatapos ng condensing pilron, ang pag-attach sa mga ito sa condensing card ay hindi nangangailangan ng totoong enerhiya. Magagawa nilang iimbak ang mga pilron sa loob ng 2 araw. Kabanata 2549. Hindi lamang nito maiimbak ang mga nakumpletong pilron, ngunit maaari rin itong ganap na mapanatili ang mga hindi kumpleto. Tiningnan ni Jackie ang condensing card. Halos kalahating metro ang haba nito. Mayroong 720 pilron dito, ngunit lahat ng pilron ay hindi kumpleto. Ang mga hindi kumpletong pilron ay mukhang isang fill-in-the-blank na ehersisyo. Pinuno ni Elder Elliot ang itaas na bahagi, at kailangan nilang punan ang ibabang bahagi. Ang 700 pilron ay walang gaano kay Jackie at sa iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang bawat 6th grade alchemist ay kailangang paikliin ang 800 pilron kahit man lang para makapag-advance. Maging si Rudy ay nagawang i-condense ang 700 sa kanila. Nang makuha ni Rudy ang pill card, medyo kalmado pa rin siya. The moment he pulled it up, nanlaki ang mata niya habang namumutla ang mukha. Jackie. Sumulyap kay Rudy at alam niyang wala na sa lalim si Rudy. Kahit na kailangan lang nilang punan ang 700 pilron, ang mga pilron na iyon ay hindi ordinaryong ron. Ang mga pilron ay lahat ay hindi kapani-paniwalang komplikado.
Ang mga tabletang pang-anim na baitang ay hindi kailanman gagamit ng mga komplikadong pilrun. Ang pagsubok ay naghagi sa kanila ng hindi kapani-pani walang mahihirap na tanong. Kung walang sapat na kaalaman, kahit na para sa mga sariwang alchemist sa ika-anim na baitang, imposibleng makilala ang mga rune sa condensing card. Hindi katakataka na inisip ng lahat na ang mga pagsusulit ni Elder Elliot ay hindi dapat pag-usapan. Ang mga nilalaman ng pagsubok ay medyo baluktot. Nakakita pa si Jackie ng ilang pilrune na kailangan para sa ika-8 ranggo ng mga table task. Ang mga pilrune na iyon ay hindi bababa sa 2 beses na mas komplikado kaysa sa mga pilrune na karaniwang kailangan ng mga alchemist sa ika-6 na baitang. Tumangala si Jackie sa lahat at nakitang walang nakaka-relax na ekspresyon. May ilan pa nga na mapait na humihila ng tenga. Si Elder Elliot ay nakatayo sa harapan na may mainit na ngiti sa kanyang mukha, mabait na nakatingin sa lahat. Iyon ang unang pagkakataon na si Elder Elliot ay nagkaroon ng ganoong kainit ng ngiti pagkatapos niyang pumasok sa Elder Hall, ngunit ito ay nagbigay lamang ng goosebump sa lahat. Naramdaman ni Jackie ang pagkibot ng kanyang mga labi. Ang pagsubok sa pagkakataong ito ay mas mahirap kaysa sa anumang pagsubok na pinagdaanan niya noon. May mga nagsimula pa ngang magmura. Marahan man silang magmura, ang tahimik na kapaligiran ay nangangahulugan na narinig ito ni Jackie ng napakalinaw. Halos kalahati nito ay hindi ko nakikilala, paano ko ito pupunuin? Sinasadya ba natin ito ni Elder Elliot? Ang pagsusulit na ito ay tila ilang beses na mas mahirap kaysa karaniwan. Tingnan ang mga pilrune na ito. Karamihan sa kanila ay mga rune na kailangan para sa mga table task sa ika-7 baitang. Ang mga simpleng pilrune ay tumatagal ng mas mababa sa ika-5 bahagi nito. Anong gagawin ko? Wala akong kilala. Dahil hindi mo alam, hindi ibig sabihin na hindi alam ng iba. Lahat tayo ay nasa iba't ibang antas. Kung hindi, masama, baka mapagalitan ka. Ayokong mapagalitan. Ang bibig ni Elder Elliot ay hindi ko gustong harapin. Isang bagay ang mapagalitan lang, ang paggawa ng masama ay mauuwi pa tayo sa parusa. Hindi lang si Jackie ang nakarinig nun, pati si Rudy. Nang mabalitaan niyang magkakaroon ng mga pagagalitin o parusa sa paggawa ng masama sa pagsubok, tuluyang natarante si Rudy. Kabanata 2550. Mapait siyang tumingin sa paligid at dumapo ang tingin niya kay Jackie. Tinitigan niya si Jackie na may pagmamakaawa at sinabing, tapos na talaga ako ngayon. Siguradong mapaparusahan ako. Sa tingin mo kaya kung mandaye? Nagsimula nang magpanik si Rudy at nagsimulang sabihin ang lahat. Kumaibot ang mga labi ni Jackie habang nakakunot ang noo at sumagot, kung gusto mong manloko, kailangan mong mandaya in the first place. Sino ang tutulong sa iyo na manloko, at paano ka mandaye? Ang mga salita ni Jackie ay tila medyo pinalamig ang gulat sa isip ni Rudy. Tama si Jackie, walang paraan para manloko sa pagsubok na ganyan. Kahit na gusto niyang iguhit ang mga rune kasunod ng mga larawan, kailangan muna niyang malaman kung saang libro nagmula ang mga rune. Hindi niya maaaring kopyahin ang mga ito kahit na gusto niya. Sa pag-iisip niyan, napaawang ang labi ni Rudy habang halos mapaiyak. Nang si Jackie ay gustong magbigay ng payo sa kanya, isang matalim na tingin ang biglang bumaril mula sa harapan. Tumangala si Jackie para makita si Harold na nakatingin sa kanya na may mapagkompetensyang ekspresyon. Kahit na walang sinabi si Harold, alam ni Jackie ang gustong sabihin ng lalaki. Ang paksa sa pagkakataong ito ay mas mahirap kaysa dati. Pakiramdam ni Harold ay malalaman kaagad ni Jackie na matatalo siya sa sandaling makita niya ang mga pilrune. Iyon ang dahilan kung bakit sinuri ni Harold ang isang mapaghamong tingin. Ngumiti ng mahina si Jackie, ayokong maabala si Harold sa mga sandaling iyon. Napagdesisyonan man ni Harold na tumahol na parang aso, hindi na rin niya ito pinansin. Kung tutuusin, hindi siya pumasok sa Elder Hall para makipagtalo kay Harold. Iniwas niya ang tingin at itinoon ang atensyon sa condensing card na nasa harapan niya. Ang card ay isang problema na karaniwang nakakagulo sa iba. Gayunpaman, hindi ito mahirap para kay Jackie. Sa mga alaala ng dakilang master, ang Way of the Divine Void Pill ay naukit na sa kanyang isipan. Ang kulang sa kanya ay refinement lang. Para sa kanyang katawan upang ganap na mahuli ang kanyang isip ay nangangailangan ng maraming pagsasanay. Gayunpaman, ang pag-condense ng isa o dalawang pilrune ay isang bagay na hindi kapani-pani walang madali para kay Jackie. Kahit na siya ay nagkamali o dalawa, hindi ito masyadong malaking problema. Pagkatapos ng lahat, ang condensing card ay hindi isang alchemy pill. Pinahintulutan silang magkamali. Hanggat ang pill aura sa paligid ay sapat na siksik, magagawa niya ito sa pangalawang pagkakataon. Matapos ilayo ang kanyang focus mula sa lahat ng bagay, ang mga kamay ni Jackie ay nagsimulang patuloy na gumalaw habang sumasayaw ang pill aura sa kanyang mga daliri. Inilipat niya ang pill aura sa paligid upang gumuhit ang hindi kompletong pill runes.
Ang pagsubok sa pagkakataong ito ay talagang simple. Ibibigay ni Elder Elite ang itaas na bahagi, at kailangan ng lahat ng kukuha ng pagsusulit upang makumplito ang ibabang bahagi. Gayunpaman, ang aktwal na paggawa nito ay ilang beses na mas mahirap. Iyon ay dahil higit sa 80% ng mga pilro na ibinigay sa kanila ni Elder Elliot ay mga bagay na hindi nila kailanman ginagamit o kahit kailan. Noong nagpapatuloy ang pagsusulit, ang lahat ay nakatutok ng buo. Walang nangahas na tretuhin ito ng basta-basta. Sa dagdag na hirap, nawala na sila ng malaking tiwala sa kanilang sarili. Alam nila na ang huling ilang mga lugar sa pagsusulit ay pipiliin upang maituro ni Elder Elliot. Sila ay parurusahan din at ito ay hindi kapani-pani walang kahihiyan. Walang gustong mauwi sa ganoong paraan, kaya inilagay nila ang kanilang buong pagsisikap sa pagsubok. Napabuga ng hangin si Harold matapos iwas ni Jackie ang kanyang tingin, at medyo lamambat ang kanyang ekspresyon. Kabanata 2551. Sa isip niya, siguradong matatalo si Jackie. Kanina pa niya sinulyapan ang condensing card. Mayroong ilang mga pilro na kahit siya ay maaaring hindi mapuno. Nabanggit na rin ni Elder Elliot dati na ang mga pilro na napunan ay kailangang nasa 60% refinement. Kinakailangan ng refinement rate na 50% para maituring na matagumpay ang mga pilron. Iyon ay dahil 50% lamang ang refinement ang makakapaglabas ng mga nakapagpapagaling na katangian ng mga table tasks. Kung walang 50% pagpipino, ang isang pilron ay maituturing na isang pagkabigo. Ang 60% pagpipino ay nangangahulugan na ang kalidad ng tableta ay magiging mas mataas na antas. Isang tableta na may 60% rate ng refinement ay kukuha ng mas mataas na presyo kaysa sa isang tableta na may 50% rate ng refinement. Iyon ay dahil ang mas mataas na rate ng refinement ay nangangahulugan ng mas mataas na kalidad na tableta. Iyon ay isang bagay na alam ng lahat. Sa isiping iyon, walang magawang umiling si Harold. Si Elder Elliot ay lalong nagiging baliw. Mayroong kabuoang 720 ron sa condensing card. Sa mga naruroon, malamang na ang bilang ng mga ito na makakapuno ng higit sa kalahati ng mga pilron ay mabibilang sa isang kamay. Kahit siya ay hindi niya alam kung kakayanin niya. Sa pag-iisip niyan, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Jackie. Inilagay na ni Jackie ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-condense ng mga pilron na may nakakunot na kilay. Si Jackie ay mukhang confident pa rin gaya ng dati, na lalong ikinadismaya ni Harold. Pakiramdam niya ay magaling talagang umarte ang lalaking iyon. Imposibleng sabihin kung ano ang nasa isip ni Jackie. Nakaupo si Johnson sa likuran ni Harold. Nang makita niyang lumingon si Harold kay Jackie, hindi niya napigil ang bamulong, "Harold, anong tinitignan mo sa kanya?" Siguradong matatalo siya. Sa tingin ko ay hindi na rin niya makondense ang 10 ng mga ron. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Elder Elliot na kailangan nating magkaroon ng 60% rate ng refinement. Hindi ba natin napagmasdan ang lalaking ito dati? Galing siya sa isang maliit na lugar, ano kaya ang maaari niyang gawin? Hindi mo na kailangang mag-alala sa kanya. Nang marinig iyon ni Harold, pakiramdam niya ay medyo makatwiran. Galing sa Heavenly Pills si Jackie. Ang Heavenly Pills ay bahagi ng teritoryo ng Rosefinch Pavilion. Para sa kanila, ito ay talagang isang maliit na lugar. Galing sa inner region si Harold. Doon nagmula ang malalakas na mandirigma. Maraming mga masters ang lumitaw sa panloob na rehiyon, at ang panlabas na rehiyon ay karaniwang ako ang kanayunan sa kanila. Pinaikit ni Harold ang kanyang mga mata at sinabing, "I just feel like this guy is way too good at acting." Hanggang ngayon, nagagawa pa rin niyang magmukhang nasa kontrol niya ang lahat. Nakakatawa at nakakainis at the same time. Ngumuso si Johnson, natatakot lang siyang mapahiya ang sarili niya. Pagkatapos ng lahat, malamang na hindi pa niya nakita ang kalahati ng mga rune bago, lalo na ang magagawang eye-patch ang mga ito hanggang sa 60% pagpipino. Tumango si Harold. Nakangiting pagpapatuloy ni Johnson, walang gaanong talento kung saan nanggaling ang lalaking ito. Ang katotohanan na siya ay maaaring maging isang ika-6 na baitang alchemist ay natural na nangangahulugan na siya ay may ilang mga talento. Gayunpaman, walang kahulugan sa amin ang talentong iyon. Malamang na mahilig siyang magpakitang gila sa lahat ng walang talentong bumpkins bago ito. Sobrang pinuri siya kaya hindi niya alam ang lugar niya. Kahit dito, siya pa rin. Sa tingin niya kaya niyang talunin ang lahat. Kaya lang siguro siya naging mayabang. Tumango si Harold, pakiramdam niya ay napakamakatwiran ang mga sinabi ni Johnson. Ganun din ang naisip niya. Si Jackie ay kumilos sa paraang ginawa niya dahil ang lugar na kanyang pinanggalingan ay napakahirap. Kabanata 2552. Walang mga tamang masters doon. Malamang na si Jackie ang pinakamagaling sa kanila at natural na iginagalang. Kahit na pumunta na siya sa Phoenix Valley, pakiramdam niya ay mas mahusay siya kaysa sa iba.
Kaya naman naglakas loob si Jackie na sabihin ang lahat ng iyon kay Harold at naglakas loob pang tumaya. Sa isiping iyon, umawang ang mga labi ni Harold nang mas lalo siyang nakatitiyak sa mga bagay-bagay. Alam na alam ni Harold na ganoong klaseng tao si Jackie, kaya walang kwenta para kay Harold na patuloy na tumutok kay Jackie. Siguradong matatalo si Jackie. Alam ang katotohanan iyon, tumingin sa malayo si Harold at nagsimulang sumagot ng seryoso. Unti-unting lumipas ang oras. Ang tanging maririnig ay ang paghinga ng mga tao. Nang malapit na silang matapos ang pagsubok, lubusan nang nawala ng pag-asa si Rudy. 20 pa lang ang naisagot niya. Porsyento ng condensing card, at hindi man lang niya masiguro na nasa 60% refinement ang mga nasagot niya. Pakiramdam ni Rudy ay nasa isang hindi kapani-pani walang pag-asa na sitwasyon. Labis niyang pinagsisihan ang pagsunod kay Jackie sa Elder Hall. Naiimagine na niya kung ano ang magiging pakiramdam nang tatawagin siya ng mag-isa para kagalitin ni Elder Elliot pagkatapos lumabas ng mga resulta. Mapapahiya siya sa harap ng lahat. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa pagsisisi. Wala nang paraan para umatras pa siya. Matapos ang matagal na pagkatulala ay hindi niya maiwasang mapatingin kay Jackie. Ang tanging nakita niya ay si Jackie na nakabusangot ang dibdib at nakataas ang ulo. Hawak ni Jackie ang condensing card sa kanyang kamay na para bang nakumpleto niya ang lahat ng pill rune sa card. Sa sandaling iyon, nagtaka si Rudy kung gaano tiwala si Jackie sa kanyang mga resulta. Wala sa kanya ang tapang ni Jackie, wala rin ang talent at kakayahan ni Jackie, pero hindi siya makapaniwala na makapasok talaga si Jackie sa top 50. Kung nagawa niyang makapasok sa top 50 nang hindi man lang pumapasok sa isang klase, tiyak na mabibigkas si Rudy. Binalak sana ni Rudy na kausapin si Jackie pagkatapos ng pagsusulit, ngunit hindi siya nakapagpigil nang tingnan niya ang kalmadong ekspresyon ni Jackie. Bumulong si Rudy, "Jackie, tapos ka na ba?" Tumango si Jackie nang hindi lumingon. Kakaiba ang pakiramdam ni Rudy nang makita ang mahinahong tango ni Jackie, kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, "Kumusta sa palagay mo ang iyong mga resulta? Makapasok ka ba sa top 50? Nagtaas ng kilay si Jackie. Alam niyang tinanong iyon ni Rudy dahil hindi naniniwala si Rudy na kaya niya iyon. Lumingon siya at tumingin kay Rudy. He whispered back, "Sinabi ko na sa iyo noon, kung talagang hindi ako kumpiyansa, hindi ako tataya." Hindi napigilan ni Rudy na huminga ng malalim pagkatapos marinig iyon. Sa sandaling iyon, maraming gustong sabihin si Rudy, ngunit hindi niya alam kung paano isasagot ang alinman sa kanyang mga salita. Unti-unting lumipas ang oras, at sa wakas ay natapos ang pagsubok sa katahimikan. Kalmadong lumabas si Elder Elliot mula sa likuran, isa-isang kinuha ang mga condensing card. Ang mga condensing card ay mga ngailangan lamang ng maikling panahon upang matukoy ang mga resulta ng lahat. Matapos tipunin ang lahat, hindi nagaksaya ng 1 segundo si Elder Elliot bago umalis sa Elder Hall upang matukoy ang mga resulta. Kung wala ang matanda sa paligid, ang bulwagan ay naging mas masigla. Gayunpaman, ang lahat ay may hindi kapani-pani walang seryosong mga ekspresyon sa sandaling iyon. Napuno ng reklamo at helanghing ang silid. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Elder Elliot. Bakit ang pagsubok na ito ay maraming beses na mas mahirap? Gusto lang ba niyang makita tayong lahat na nabigo? Kabanata 2553. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Elder Elliot? Alam nating lahat kung paano siya. Isipin mo na lang yung mga pill rune sa card kanina. 80% ng mga ito ay mga pill rune na karaniwang hindi namin ginagamit. Ang mga ito ay komplikadong rune na ginagamit lamang ng mga alchemist sa ikapitong baitang. Ni hindi ko pa sila nakita, lalo pa akong mapuno. Ang aking mga resulta ay magiging kakilakilabot sa oras na ito, hindi ko na kailangang isipin ito. Ewan ko lang kung may gagawa pa ba ng mas masahol pa sa akin. Nakakahiya kung tatawagin akong mag-isa para pag-alitan. Ang pagagalitin ay magiging madali sa iyo. Huwag kalimutan kung paano si Elder Elliot. Kung ang mga resulta ay lalong masama, huhugutin ka lang niya at papagalitin at parurusahan ka sa publiko. Hindi lang kailangan mong pagmultahin ang mga spirit crystal, mapipilitin ka pang tumayo sa isang sulok na nakaharap sa dingding. Lahat ng mga salitang iyon ay natural na narinig ni Rudy. Matapos marinig ang sasabihin ng lahat, hindi kapani-pani walang sumama ang pakiramdam ni Rudy. Nagiging green na siya sa panghihinayang. Hindi siya dapat sumali sa pagsusulit. Siya ay hindi kailanman nag-aral sa isang klase at naging isang ika-6 na baitang alchemist. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magsanay ng pagkondensing ng 900 pill rune ng ganoon katagal, ngunit ang kanyang mga limitasyon ay sinusubok na. Kahit na ang condensing card ay mayroon ding 900 pill rune, ika-5 bahagi lamang ng mga pill rune na iyon ang mas madaling pag-uri-uriin. Wala siyang magawa sa iba sa kanila. Habang pinag-iisipan ito ni Rudy, mas lalo siyang nadidismaya.
Napakamot siya sa tenga, wala nang ibang gusto kundi ang umalis na lang kaagad. Gayunpaman, nag-aalala siya na lalala ang sitwasyon kung babalik si Elder Elliot at napagtanto na wala na siya roon. Kung ano ang maaaring maging pasaway lamang ay maaaring maging parusa ng ilang beses na mas masahol pa. Iyon ang ayaw niyang mangyari. Gustong-gusto niyang kausapin si Jackie, ngunit sa kalmadong ekspresyon ni Jackie ay sumama ang kanyang kalooban. Wala na siyang gustong sabihin. Nagulat ka talaga sa akin. Narinig ang boses ni Harold sa harapan. Napakunot ang noo ni Jackie, kanina pa siya nagpapahinga at walang gustong magsalita, pero pinilit pa rin ni Harold na maging isang nakakainis na langaw, patuloy na umiikot sa paligid niya at hindi umaalis. Walang ganang makipag-usap sa kanya si Jackie. Binuksan lang niya ang kanyang mga mata at sinabing, pwede bang tumigil ka na sa kukulaitan mo? Naitakda na namin ang aming taya. Malalaman mo ang lahat kapag lumabas na ang mga resulta. Papatayin ka ba kung itikom mo ang iyong bibig? Sa mapangasar na tono ni Jackie, natigilan si Harold. Akala niya ay napagtanto ni Jackie ang kanyang mga pagkukulang pagkatapos kung gaano kahirap ang mga condensing card at tumigil sa pagpapakita sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Jackie ay hindi maaapektuhan nito at mananatiling matigas ang ulo gaya ng dati. Bawat salitang binibitawan ni Jackie ay parang may intensyon sa pagpupuno sa kanyang bibig. Biglang tumayo si Johnson mula sa banig at sumigaw, Jackie, hindi ko na kayang titigan ka. Pinipilit mo bang ituloy ang kalokohang ito? Huwag mong isipin na hindi namin alam kung sino ka talaga. Isa ka lang walang kwentang brat mula sa kanayunan. Ano ang nakita mo dati? Sa tingin mo ba ay sapat na ang iyong talento para ipagmalaki sa ating lahat? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ikaw ay ganap na mali. Nagsimulang kumikibot ang mga labi ni Jackie na walang pag-asa. Oo naman, ang mga langaw na ito ay patuloy na ginagawa siyang hindi makapagsalita at walang magawa. Tumaas ang kilay ni Jackie at sumagot, pwede ba, manahimik na lang kayo ni Harold. Mamamatay ka ba kung maghihintay ka lang ng ilang sandali? Nanginginig sa galit si Johnson. Mabilis siyang naglakad sa harapan ni Jackie. Tingin mo talaga mananalo ka? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang condensing card? Kung masasagot mo man ang ikalimang bahagi nito, magaling ka na. Kabanata 2554. Huminga ng malalim si Jackie at tumingin kay Johnson na para bang tulala ang tingin nito. Hindi mo talaga ako kilala, kaya paano ka nakakasigurado na 1/5 lang ng mga tanong ang masasagot ko? Malamig na bumantong hininga si Johnson habang sinasabi sa mayabang na tono, galing ka sa Heavenly Pills. Paano malilinang ng maliit na lugar na iyon ang sinumang Panginoon? Ang Phoenix Valley ay nagtipon ng napakaraming alchemy masters ng sama-sama, saan ka maaaring maglagay sa amin? Ako ay nakatingin sa iyo ng mabuti sa pamamagitan ng pagsasabi na maaari mong i-condense ang 1/5 ng mga ron. Pagkatapos ng lahat, 1/5 lamang ng mga ron sa card ang mas karaniwang nakikitang mga ron. Ang natitira sa mga ron ay lahat ay hindi kapani-pani walang bihira. Isang alchemist sa ikapitong baitang lamang ang makakapuno ng 70% sa kanila. Napatawa si Jackie bago niya sinabing, kung talagang naramdaman kong matatalo ako, hinding-hindi ko na nakipagpustahan si Harold. Mas mabuti kung manahimik ka na lang. Bago pa matapos si Jackie ay muli siyang naputol ni Johnson, mukhang natigil ka pa sa pagiging clueless. Sa tingin mo kaya mo ba talagang makapasok sa top 50 gamit ang mga kasanayang mayroon ka? Nakakatuwa. Sinabi ni Harold mula sa likod ni Johnson, mayroong 180 tao sa pagsubok sa oras na ito. Mayroon lamang mahigit 200 alchemist sa buong Phoenix Valley. Halos lahat present dito ngayon. Sa palagay mo ba ay kaya mong malampasan ang lahat ng mga master na ito at maging isa sa top 50? Humugot ng malalim na hininga si Jackie, gustong-gustong itago ang kanyang mga tenga. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang makipag-usap sa kanilang dalawa, ngunit ang dalawa sa kanila ay tila ayaw sumuko. Alam niya na kung wala siyang sasabihin. Pabalik sa kanila, lalo lang silang lalala. Napabuntong hininga si Jackie nang tumayo siya, hinarap si Johnson, at sinabing, maaari mo bang ihinto ang paghuhusga sa iba gamit ang iyong utak na pi? Ang kanyang saloobin ay nagparamdam kay Harold at Johnson na si Jackie ay sinusubukan lamang na maging matigas ang ulo. Naramdaman din ng iba na sinasabi lang ni Jackie ang lahat ng iyon dahil pinilit siya ng mga sinabi niya kanina. Hindi napigilan ng ilang tao na sabihin ng malakas, tumanggi akong maniwala na hindi mo inisip na mahirap ang pagsubok. Bakit ka pa nagpapanggap? Mas mabuting maghanda ka na lang ng 5,000 spirit crystal ngayon. Kung hindi mo magawa ang mga ito mamaya, hindi ka pababayaan ni Elder Elliot. Tama Jackie, hindi mo ba kayang aminin na ikaw ay walang ingat? Kung hindi ka masyadong impulsive, hindi mo na kailangang magbayad ng ganoon kabigat na presyo. Habang nag-uusap ang lahat, naglakad pabalik si Elder Elliot sa bulwagan na may hawak na mga resulta.
Habang naglalakad ay nakatingin siya sa kanila. Sa sandaling iyon, may kakaibang ekspresyon sa mukha si Elder Elliot. Matagal niyang tinitigan si Jackie pero pagkatapos noon ay umiwas na siya. Ang katotohanang nakabalik na si Elder Elliot ay nangangahulugan na hindi na nila maaaring ipagpatuloy ang panggugulo kay Jackie. Nakakunot ang noo ni Johnson habang tinitingnan si Jackie ng makahulugan. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at bumalik sa dati niyang pwesto. Si Elder Elliot ay nakatayo sa gitna na may hawak na piraso ng pergamino. Nakalagay doon ang mga resulta ng lahat. Sinimulang basahin ni Elder Elliot ang scroll sa harap ng lahat. Tinitigan niya ang bawat pangalan. Ibinuko niya ang kanyang bibig at sinubukang basahin ito, ngunit nagsimulang mag-alinlangan. Ang lahat ay tumingin kay Elder Elliot ng may pag-aalala, walang ibang gusto kundi upang matingnan ang scroll upang makita ang mga resulta. Biglang nakaramdam ng kaba si Harold nang makita niya ang magkasalungat na kilos ni Elder Elliot. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay nanatiling nakatayong matangkad gaya ng dati. Sa tuwing kausap niya si Jackie, parang hindi siya tinuturing ni Jackie na kahit sinong mahalaga, na naging dahilan ng pagkadismaya ni Harold. Kabanata 2555. Ang gusto lang niyang gawin ay ipahayag ang kanilang mga resulta. Pagkatapos ay ihahagis niya ang kanyang mga resulta kay Jackie upang matigil na si Jackie sa pagiging mayabang. Sa ganoong paraan, mailalabas niya ang kanyang pagkadismaya. Gayunpaman, tila nag-aalangan si Elder Elliot na naging sanhi ng pagkawala ng pasensya ni Harold. Hindi niya naiwasang sabihin, Elder Elliot, kumusta ang mga resulta ko? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman ni Harold na ang pagtatanong tungkol sa mga resulta ni Jackie ay tila medyo mapilit. Mas mabuting magtanong muna tungkol sa kanyang mga resulta bago subukang i-prod ang mga resulta ni Jackie. Sa ganoong paraan, mararamdaman ni Jackie ang pagkakaiba nilang dalawa. Tumaas ang isang kilay ni Elder Elliot, pinulot ang pergamino bago niya sinabing, walang masyadong espesyal sa iyong mga resulta sa pagkakataong ito, ngunit nananatili ka pa rin sa nangungunang 10. Ikaw ay nasa ika-10 pwesto. Nagawa mong tapusin ang 60% ng mga pilron, ngunit sa 60%, 8 sa 10 sa kanila ay wala sa 60% marka ng pagpipino. Sa totoo lang, hindi ako masaya sa mga resulta mo. Habang sinasabi niya iyon, hindi nasisiyahang tumingin si Elder Elliot kay Harold. Napaawang ang mga labi ni Harold nang hindi mapigilan ang kanyang katawan na umindayog. Alam niya na ang kanyang mga resulta sa pagkakataong ito ay hindi ang pinakamahusay. Ito ay higit sa lahat dahil wala siya sa pinakamagandang mood. Sa sandaling kumalma siya, maiisip niya kaagad kung gaano kawalang galang si Jackie. Ang mga masasakit na salita na iyon ay patuloy na umaatake sa kanya, na naging dahilan upang makita niya ang kanyang sarili na hindi kumalma, novel drama. Natural lang na hindi siya makakuha ng magagandang resulta sa isang bigong pag-iisip. Medyo namutla ang mukha ni Harold. Kahit na wala siyang mga resulta na kasing ganda ng gusto niya, dapat pa rin itong mas mahusay kaysa kay Jackie. Sa pag-iisip niya ay agad siyang lumingon at tumingin ulit kay Jackie ng mapanghamong ekspresyon. Nang maramdaman ni Jackie ang titig ni Harold, bahagyang kumaibot ang labi ni Jackie. Gusto na niyang sumugod sa harapan ni Harold at sabihin kay Harold na tigilan na niya ang mga maliliit na aksyon na iyon. Wala siyang ibang gusto kundi ang tahimik na maghintay para sa mga resulta. Ang biglang pagtalikod ni Harold ay nakita rin ni Elder Elliot. Natural, hindi natuwa si Elder Elliot. Wala kang karapatang sumubok at magpakitang gila sa harap ni Jackie dahil mas maganda ang resulta niya kaysa sa iyo. Nakuha niya ang ika-5 pwesto. Sa sandaling sinabi ni Elder Elliot na ang buong field ay nagulat. Lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata, iniisip na mali ang kanilang narinig. Nakakuha si Jackie ng ika-5 pwesto. Totoo ba iyon? Siguradong nag-hallucinate sila, di ba? Kung hindi, paano nila narinig ang isang walang katotohanan na resulta? Ang nagtanong agad dito ay walang iba kundi si Harold. Sumigaw siya, Elder Elliot, ano ang sinabi mo? Nasa 5th place si Jackie. Inasahan na ni Elder Elliot na mangyayari iyon. Hindi siya nagdalawang isip na tumango at sumagot, nagawa ni Jackie na tapusin ang 80% ng peel run. Ang lahat ng mga run na iyon ay nasa 60% refinement. Inihayag ni Elder Elliot ang lahat ng iyon ng may seryosong ekspresyon, kaya natural na walang puwang para sa pagdududa. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi maiwasan ang lahat na mapuno ng hindi paniniwala. Kabanata 2556. Paano naging napakatalino ni Jackie? Hindi pa siya nakadalo kahit isang klase at nagawa pa rin niyang makamit ang mga ganoong resulta. Iba talaga ang batang iyon. Hindi katakataka na nagawa niyang itaas ang ulo kahit anong sabihin ni Harold. Talagang mayroon siyang kakayahan upang i-back up ito. Nagsimulang maging magulo ang paghinga ni Harold dahil doon.
Namula ang buong mukha niya at nanginginig ang mga kamay niya habang sinasabi, imposible. Paano niya nagawang tapusin ang 80%? Wala siyang kakayahan. Wala talaga siyang kakayahan. Ginagarantiya ko na hindi niya gagawin. Ang mga salitang iyon ay halos isinisigaw ni Harold. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Harold ang kanyang kalmado, at lahat ng sinabi niya ay tila baliw. Sumimangot si Elder Elliot at sinabing, panatilihin ang iyong kalmado. Kung patuloy kang kumilos sa ganitong paraan, ihagis kita diretso sa disciplinary elder. Pagkatapos ay malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng behaving yourself. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na gumising kay Harold. Alam niyang masyado siyang emosyonal, ngunit hindi niya ito matiis. Hindi siya makapaniwala na talagang may talento si Jackie para talunin siya. Malamig na tumawa si Elder Elliot, bakit hindi niya ito magagawa? Bakit wala siyang talento? Gaano karami ang alam mo tungkol sa kanya upang maglakas loob na gawin ang paghatol na iyon? Sa pagkakataong iyon, pulang-pula na ang mukha ni Harold. Baka sa mukha niya ang galit na ekspresyon. Hindi niya matanggap ang resulta ni Jackie. Hindi niya matanggap na mas magaling si Jackie sa kanya. Bago iyon, sigurado siya na ang kanyang mga talento at kakayahan ay higit na mas mahusay kaysa kay Jackie's. Kaya lang maging mayabang si Jackie dahil ignorante si Jackie. Ang kamangmanga na iyon ay naging sanhi ng hindi niya alam ang kanyang mga limitasyon. Gayunpaman, pinatunayan ng katotohanan na ang lahat ng kanyang mga iniisip ay mali. Hindi siya kasing galing ni Jackie. Napakayabang ni Jackie dahil alam ni Jackie kung ano ang kaya niya. Ang malaking pagbabagong iyon ay hindi matanggap ni Harold. Noon pa man, siya ang inilalagay sa pedestal. Palagi siyang pinupuri ng lahat. Alam ni Johnson na hindi matatanggap ni Harold ang katotohanan sa sandaling iyon, ngunit walang ideya si Johnson kung ano ang sasabihin kay Harold. Kahit si Johnson ay hindi matanggap ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Harold nang sabihin niya, siguro nanloko siya. Ito ay dapat na mula sa dayaan. Kung hindi siya nandaya, walang paraan na makukuha niya ang resultang ito. Siya ay malinaw na isang bagong dating. Hindi pa siya nakadalo kahit isa sa mga klase mo. Ang mga bagong pilron ay mayroon. Malamang hindi man lang niya nakita. Kung ganoon nga, paano niya matatapos ang 80% ng mga ito? Lahat ay peke. Manluloko talaga siya. Parang baliw si Harold. Gusto niyang sabihin sa lahat ng naruroon na talagang nakuha ni Jackie ang mga resultang iyon mula sa ilang anyo ng pagdaraya. Si Jackie ay hindi kasing talino niya. Napabuntong hininga si Elder Elliot dahil sa sobrang inis. Sa pagbabalik niya sa bulwagan kanina, inasahan na rin niya ang katotohanang hindi ganoon kadaling matatanggap ang mga resulta. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kikilos si Harold ng ganoon kabaliw. Sinusubukang sabihin ni Harold ang anumang bagay upang patunayan na si Jackie ay hindi mas mahusay kaysa sa kanya. Kung nangyari iyon sa ibang elder, baka naaliw na nila si Harold. Pagkatapos ng lahat, si Harold ay isang bihirang master, ngunit hindi iyon nasa isip ni Elder Elliot. Kumunat ang noo niya habang sinasabi, stop trying to lie to yourself. Alam ng lahat na nandito. Imposibleng day ng pagsusulit na iyon ng mas maaga. Ang pagsubok ay tungkol sa pag-condensate ng mga pilron. Ang bawat bagay na gagawin mo sa pagsubok na iyon ay nakasalalay sa iyong sariling mga kakayahan. Kabanata 2557. Paulit-ulit mong sinasabi na nanloko si Jackie, so tell me how he cheated. Paano siya dapat mandaye para makakuha ng 80% ng mga pilron? Ang mga salitang iyon ay matagumpay na naging sanhi ng pamumutla ni Harold. Makatuwiran ang mga tanong ni Elder Elliot. Dahil naramdaman ni Harold na nanloloko si Jackie, dapat niyang sabihin sa lahat kung paano siya nanloko. Ang mga pagsusulit na iyon ay nakatuon sa pagsubok ng mga aktwal na kasanayan. Walang paraan para manloko maliban kung ibinigay ni Jackie ang kanyang condensing card sa iba. Gayunpaman, malinaw na nakikita ng lahat na hindi ibinigay ni Jackie ang kanyang condensing card sa iba. Lahat ay maaaring maging saksi niyan. Parang kamati si Harold ng mga sandaling iyon. Hindi niya mapabulaanan ang mga salita ni Elder Elliot, ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin, novel drama. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang maniwala sa nangyari. Ni ayaw niyang tingnan si Jackie, natatakot na baka kutsain siya ni Jackie. Iyon ay magiging napakabigat ng isang suntok na dadalhin. Inabot ni Johnson ang braso ni Harold. Harold, dapat tama ang resulta niya. Ayos lang, walang dahilan para ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol dito. Dahil sa sinabi ni Johnson, unti-unting kumalma si Harold. Gayunpaman, mapatla pa rin ang kanyang mukha. Walang magawa si Elder Elliot habang iniaabot ang pergamino kay Harold para tingnan ni Harold. Nanginginig na inabot ni Harold ang kanyang kamay at tinanggap ang scroll. Biglang lumabas sa harapan niya ang resulta ni Jackie.
Si Jackie ay nasa ikalimang pwesto kasama ang kanyang mga resulta na nakasulat doon. Ang bawat isa sa mga pilron ay nakamit ng 60% pagpipino. Katulad talaga ng sinabi ni Elder Elliot na kumpleto ni Jackie ang 80% sa kanila. Hindi isa pa o kulang isa. Sa kabutihang palad, si Harold ay mayroon pa ring talino tungkol sa kanya. Kung hindi, hahayaan niyang madulas na gusto niyang tingnan ang condensing card na ginamit ni Jackie. Kung ginawa niya iyon, malamang na inimbitahan niya ang galit ni Elder Elliot. Napaluwa siya bilang pagbibitiw habang tinitingnan ang sarili niyang mga resulta. Ang kanyang mga resulta ay hindi ang pinakamahusay sa oras na ito. Siya ay inilagay sa ikasampu at hindi marami sa kanyang mga pilron ang naging kwalipikado. Ang iba pang mga pilron ay wala sa 60% refinement sa lahat. Ang dalawa sa kanila ay malinaw na nasa magkaibang antas. Nang makita niya iyon ay biglang nagpakawala ng tawa si Harold. Ang kanyang pagtawa ay nagulat sa lahat ng naruroon. Lahat ay binaril siya ng kakaibang tingin. Nakakatawa talaga si Harold that time. Anong tinatawanan niya? Pagtingin nila kay Harold na tumatawa, nakita nila agad na tumawa si Harold. Hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi talaga siya tumatawa. Nawalan na siya ng kontrol sa sarili. Masyadong nakakatawa ito. Masyadong nakakatawa. Hindi napigilan ni Harold na bumulong sa sarili. Mula nang pumasok si Elder Elliot sa bulwagan, naisipan niyang magtanong tungkol sa kanyang mga resulta bago hiningi si Jackie's. Sa ganoong paraan, ipapaalam niya kay Jackie ang pagkakaiba nila. Gayunpaman, ang resulta ay talagang nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa, ngunit ito ay ganap na kabaligtaran. Alam ni Elder Elliot na ang emosyon ni Harold ay hindi kapani-paniwalang komplikado sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang oras ay tumatakbo pa rin. Hindi nila maantala ang mga bagay dahil lang kay Harold. Inabot ni Elder Elliot at kinuha ang parchment sa kamay ni Harold. Kabanata 2558. Mahinahon niyang sinimula na basahin ang mga resulta sa lahat ng naruroon. Ang mga may mas mahusay na mga resulta ay nagalak sa kanilang mga ulo. Ang mga hindi maganda ang resulta ay kamukha ni Harold kanina at parang kamatis. Ang mga resulta ay binasa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa simula, kalmado pa rin ang tono ni Elder Elliot. Habang binabasa niya ay lalong umaasim ang mukha niya. Nang mabasa niya ang huling 5 tao, nakasimangot na siya sa mukha. Pagdating sa apelyido, inabot ni Elder Elliot at inilagay ang parchment sa kanyang bulsa. Malamig ang tono niya, sino si Rudy Glask? Nang tanungin niya iyon, takot na takot si Rudy na nanginginig ang buong katawan. Mukha siyang takot na kuneho. Walang magawang tumingin si Jackie kay Rudy sa tabi niya. Sa pagkakataong iyon, parang mamatay na si Rudy. Kung kaya niya, naghukay siya ng butas sa lupa. Hayaan mo akong sabihin ito muli. Sino si Rudy Glask? Iyon ay dapat maging dahilan upang hindi makapagtago si Rudy. Wala na siyang nagawa kundi bawiin ang mga iniisip niya kanina. Walang gana niyang itinaas ang kamay. Nang itinaas ito ni Rudy, isang malamig na tawa ang pinakawala ni Elder Elliot. Sa lahat ng mga taon ko ng invigilating tests, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang alchemist na nakakuha ng 0. Nakikita kong mayroon kang 6 na ranggo na alchemist badge. Maaaring nasubok ka na bago ka dumating dito. Hindi ko alam kung sino talaga ang nagpahintulot sa iyo na makapasa sa pagsusulit para maging isang 6th grade alchemist. Kung malalaman ko kung sino iyon, kailangan kong tanungin siya kung paano naging isang alchemist sa ika-6 na baitang ang isang taong tulad mo. Labis na ikinahiya ni Rudy ang mga salitang iyon. May gusto talaga siyang sabihin para sa sarili sa sandaling iyon dahil siguradong sinabi niya. Hindi man daya sa pagsubok. Gayunpaman, malinaw ang kanyang mga resulta para makita ng lahat. Kahit anong sabihin niya ay walang silbi. Walang pakialam si Elder Elliot sa lahat ng iyon. 0 siya. Kahit ako ay humanga. Sa mga salita ni Elder Elliot, lahat ay nagsimulang kutsain si Rudy. Sa unang pagkakataon, tinakpan nila ang kanilang mga bibig. Nang makita nilang hindi sila pinigilan ni Elder Elliot, hindi sila nagpigil. Naalala ko sumama siya kay Jackie. Hindi ako makapaniwala na iba ang resulta nila. Akala ko nagsasama-sama ang mga ibon na may parehong balahibo. Balita ko baguhan silang dalawa. Karaniwang hindi maganda ang ginagawa ng mga bagong dating ngunit wala pa akong nakikitang gumawa nito ng masama, talagang nakakuha siya ng 0. Sa mga pilro na nakondense niya, wala man lang siyang nakuhang tama. Nakakatuwa yan. Talagang naglakas loob siyang sumali sa isang pagsubok. Sa kanyang antas, hindi ba siya takot pagtawanan? Lalong bumaba ang ulo ni Rudy sa mga katagang iyon. Nagsimulang umungol sa kanyang ulo ang apoy ng galit. Nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao habang sumusumpa na maibabalik ang kanyang dignidad. Sisiguraduhin niyang lahat ng naruroon ay hindi na mangangahas na maliitin siya.
Tumingin si Jackie kay Elder Elliot at nakitang walang planong sabihin si Elder Elliot, kaya sinabi niya, Elder Elliot, tama ka. Hindi maganda ang magkaroon ng kahindek-hindek na resulta. Gayunpaman, sumama siya sa akin. Naging 6th grade alchemist lang siya. Ang pag-condense ng isang pilro na may 50% refinement ay ang pinakamahusay na magagawa niya. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Jackie, tama na dahil lumabas na ang mga resulta, maaari mo bang bayaran ang taya, Harold? Kabanata 2559. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing paalala sa lahat ng naroroon, at nagawa ring patahimikin ang lahat ng naroon. Saka naalala nila ang pastahan ni Harold kay Jackie. Kung makapasok si Jackie sa top 50, kailangang bigyan ni Harold si Jackie ng 5,000 spirit crystals. Nang tumaya silang dalawa, walang naniwala kay Jackie. Akala nila ay isang walang isip na tulala si Jackie. Ngayon, mukhang tiwala lang si Jackie sa sarili niyang kakayahan. Dahil nasa kanya ang mga kasanayang iyon, natural na sa kanya ang pusta na iyon. Biglang namutla ang mukha ni Harold, at nagsimulang lumubog ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Jackie na may komplikadong ekspresyon. Nang makita ni Jackie na hindi nagre-react si Harold, nagtaas siya ng boses, Are you planning on not pay up? Sinusubukan mo bang i-void ang taya? Parang ngayon lang talaga tayo gumawa ng soul contract, tapos hindi ka magsisisi. Isang sampal sa mukha ni Harold ang sinabi ni Jackie. Nanginginig ang katawan ni Harold sa galit habang umayos ang likod, sino ba kasing nagsabing hindi ako magbabayad? 5,000 espiritong kristal lang ito. Ito ay wala sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, galit na galit niyang kinuha ang 5,000 spirit crystal mula sa kanyang storage at ibinigay kay Jackie. Nakataas ang isang kilay ni Jackie habang kalmado niyang iniimbak ang mga spirit crystal sa mustard seed. Tumango si Elder Elliot habang sinabi niya, kung handa kang tumaya, dapat handa kang tanggapin ang iyong pagkatalo. Ganyan ang paraan ng isang tunay na lalaki. Nakaramdam ng hindi kapani-pani walang kahihiyan si Harold at walang ibang gustong ibagsak ang kanyang ulo sa isang haligi. Mabilis na hinawakan ni Johnson ang braso ni Harold habang bumubulong. Tara na. Dahil lumabas na ang mga resulta, walang dahilan para manatili dito. Kailangan pa nating pumasok sa mga klase bukas. Napabuntong hininga si Harold habang hinihimas ang kanyang baba, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang masalimuot na damdamin. Pagkatapos noon, yumuko siya kay Elder Elliot at sinabing masama ang pakiramdam niya at gusto niyang mapatawad na bumalik para magpahinga. Hindi masyadong pinahirapan ni Elder Elliot ang mga bagay para sa kanya at kinawayan lang si Harold. Pagkaalis ni Harold, nagsimula na ring umalis ang iba. Ayaw din ni Jackie na manatili sa karamihan. Matapos matiyak na maipapadala ang gantimpala sa kanilang bakuran, agad na umalis si Jackie sa Elder Hall. Sa sandaling bumalik siya, inayos niya si Lo na kolektahin ang kanyang mga gantimpala. Sa pagbabalik, medyo nanlumo si Rudy, sumunod lang si Rudy sa likod ni Jackie na nakayuko. Walang sinabi si Jackie. Siya ay mayroon lamang. Tinulungan si Rudy kanina bilang casual na kilos. Sa bagay, hindi naman ganoon ka-close si Jackie kay Rudy. Nang papasok na sana siya sa sariling silid, biglang sinigawan ni Rudy si Jackie, salamat sa tulong mo ngayon, Jackie. Nagtaas ng kilay si Jackie. Akala niya ay hindi magpapakita ng pasasalamat sa kanya si Rudy. Kung tutuusin, si Rudy ay kadalasang mayabang, ngunit bigla siyang naging mapagkumbaba. Tumango si Jackie nang hindi lumingon, hindi naman ito malaking kilos sa kanya. Ang tanging gusto niyang gawin sa sandaling iyon ay ang magmadaling bumalik sa kanyang silid. Sa sandaling bumalik si Lo na may mga gantimpala, sisimulan niyang pinuhin ang green sun peel. Pagbukas pa lang ni Jackie ng pinto, sumigaw ulit si Rudy, Jackie, wala akong planong sabihin ito sa iyo noon, pero pag-isipan ko iyon, parang kailangan ko. Kakaiba ang tono ni Rudy. May bakas ng pagkabalisa sa kanyang kalungkutan. Nakakunot ang noo ni Jackie na lumingon kay Rudy na mukhang nanlumo pa rin gaya ng dati. Pagkatapos ay kumunat ang kilay ni Jackie at nagtanong, ano iyon? Kabanata 2560. Huminga ng malalim si Rudy at sinabing, mula nang magpaalam si Grayson sa atin at pumunta sa kanyang bakuran, hindi ko na siya nakita. Wala akong kakilala dito maliban sa iyo at sa kanya, kaya parang gusto ko siyang hanapin noong malaya ako. Gayunpaman, tila wala siya sa tuwing pupunta ako. Tinanong ko ang taong nananatili sa parehong courtyard na tulad niya, ngunit sinasabi ng lalaki na hindi pa niya nakilala si Grayson. Curious na sabi ni Jackie, hindi niya nakilala si Grayson. Ibig mo bang sabihin ay nawawala si Grayson? Nawala siya sa Phoenix Valley. Seryosong tumango si Rudy, I felt like something wrong, so I found the time to look for Mr. Zane. Gayunpaman, ang naging kakaiba nito ay sinabi sa akin ni Mr. Zane na isipin ang sarili kong negosyo. Sinabi niya sa akin na ikaw at ako ay ligtas.
Sinabi niya na huwag magtanong tungkol sa anumang bagay at huwag na rin isipin. Pagkatapos noon, pinabalik niya ako. Sabi ni Rudy na maasim ang mukha. Kitang-kita kung gaano siya natakot sa kanyang ekspresyon. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Jackie. Alam nilang dalawa na ang pagkawala ni Grayson ay hindi kasing simple. Kung hindi sasabihin ni Mr. Zane ang kanyang ginawa. Huminga ng malalim si Jackie habang tinutulak ang pinto ng kwarto niya. Pagkatapos noon, kinawayan niya si Rudy para pumasok at makipag-usap. Pagpasok nilang dalawa sa loob, nagsalin si Jackie ng isang tasa ng tsaa kay Rudy. Humigop ng tsaa, nakuha ni Rudy ang kaunting kalmado. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit ako nagpumilit na sundan ka. Hindi ako tanga, alam kong ayaw mo akong nasa tabi mo, takot lang ako. Nag-aalala ako na baka may mangyari sa akin anumang oras kapag hindi kita sinunod. Mister, diretso si Zane sa sinabi niya lahat. Nang kausapin niya ako, kakaiba ang ekspresyon niya. Ang mga salitang iyon ay tila sinadya upang takutin ako. Ayaw niyang nakikialam ako. Tumango si Jackie habang umiinom ng isang subo ng tsaa. Mula nang pumasok sila sa Phoenix Valley, nakalimutan na ni Jackie ang lahat tungkol kay Grayson. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay isang taong may malaking ambisyon. Siya ay hindi kailanman naging isang taong nagtataglay ng maliliit na sama ng loob. Kahit na pinagalitan ni Grayson si Jackie noon, nawala ang gana ni Jackie na gawin ang anumang bagay kay Grayson sa paglipas ng panahon. Hindi niya inasahan na may kasamang masamang balak nang sunod niyang marinig ang pangalang iyon. Huminga ng malalim si Jackie nang magsimula na rin siyang mag-alala. Si Jackie ay palaging isang taong nagpipigil sa pagpapakita ng kanyang emosyon, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Rudy, nahirapan siya upang kontrolin ang kanyang mga ekspresyon. Kaya sinasabi mo sa akin na hindi pa siya naging nakita pagkatapos niyang umalis patungo sa sariling looban. Either tuluyan na siyang nawala, o nahuli siya ng kung sino. Seryosong tumango si Rudy. Talagang nangyari iyon. Mula nang magpaalam si Grayson sa kanila, tila tuluyang nawala si Grayson sa Phoenix Valley. Dapat itong ginawa ng Phoenix Valley, ngunit bakit nila kikidnapin si Grayson at pinagbantaan pa ako? Huminga ng malalim si Jackie habang tumatakbo ang isip. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sinabi niya, nakidnap siya sa sikat ng araw. Hindi natin alam kung ano ang kalagayan niya ngayon. Ang talagang kailangan niyang malaman ay hindi kung nasaan siya, ngunit kung bakit siya dinala. Kahit na mukhang maganda si Mr. Zane nang sabihin niyang ligtas kaming dalawa, hindi ibig sabihin na ligtas na ang mga bagay gaya ng sinabi ni Mr. Zane. Malamang sinabi niya lang yun para pakalmayan kami. Panipi. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.